Hinabol at ilang beses na sinubukang harangin ng barko ng China ang barko ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa gitna yan ng mismong maghatid ng ayuda sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Nakatutok si EJ Gomez. Tatlong barko ng China Coast Guard ang agad namataan ng Philippine Coast Guard nitong Biyernes nang dumating kami rito sa Abad Santos Shoal. 30 nautical miles ang layo sa Sabina Shoal. Di tuloy natupad ang planong salubungin ng PCG ang 20 Filipino fishing boats na hahatiran sana ng tulong sa Abad Santos Shoal. Sa halip, dumiretso na papuntang Sabina Shoal ang ilang mangingisdang Pinoy at doon na sinundan ng Coast Guard mag-aalas 2 ng hapon. Pero nag-cut ang barko ng China sa daraanan ng barko ng Philippine Coast Guard at dumikit ng hanggang 300 yarda na lang. 3 beses ding nag-radio challenge ang China Coast Guard. This is China Coast Guard vessel 5204. You have entered the adjacent waters of China's Tianmin Reef. Leave immediately. Philippine vessel 4411. This is China Coast Guard vessel 5204. You have entered the adjacent waters of China's Tianmin Reef. Itinuloy ng Coast Guard ang misyon pero muling namataan ng barko ng China Coast Guard mag-aalas 5 ng hapon. Hinabol nito ang barko ng Philippine Coast Guard sa kanang bahagi nito. Hanggang sa ikat nito ang Philippine Coast Guard na napilitang huminto. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Pasado alas 5 ng madaling araw ngayong Biyernes, December 12, na makarating itong vessel ng Philippine Coast Guard na aming sinasakyan dito sa Abad Santos Shoal. Agad namataan ng PCG ang 3 vessel ng China Coast Guard. Sa mga punto pong ito ay pinalilibutan o pinaliligiran na po ng CCG itong vessel ng PCG, gayon din ang vessel ng mga Pilipinong mangingisda. Sabado, pagsikat ng araw ay nadagdagan pa ang barko ng China. Bukod sa 4 na barko ng China Coast Guard, ay meron ding isang Chinese militia vessel. Pasado alas 7 po ng umaga nang makita na po namin itong mga FFBs o Filipino fishing boats. Dito po yan sa Abad Santos Shoal. 20 po yan, nabibigyan po ng supplies ng PCG. Habang abala sa pag-aabot ng tulong ang Philippine Coast Guard, 2 Chinese aircraft ang nagpaikot-ikot sa himpapawid. Pagsapit ng hapon, nilaunch naman ng Philippine Coast Guard ang Islander 251 para sa Maritime Domain Awareness Flight nito sa vicinity ng Abad Santos Shoal. Mag-aalas 7 po ng umaga ngayong linggo, December 14, sa pag-andar po ng sinasakyan namin PCG vessel dito po sa vicinity ng Abad Santos Shoal ay nakalalapit po itong China Coast Guard vessel na 23520 na aabot po sa tinatayang 200 meters. Kung aatras po itong PCG vessel ay aatras din po itong CCG vessel. Talaga pong malapitang minomonitor ng CCG ito pong PCG. Binabantayan ng PCG ang mga mangingisda na di makaalis sa Abad Santos Shoal dahil sa malalakas na alon. Ayon sa PCG, kailanman ay di patitinag ang Pilipinas sa anumang pangaharas ng China, lalo na sa mga Pilipinong mangingisda. Siniguro ng PCG na katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno na ipagpapatuloy ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ang ating pong Philippine Coast Guard, despite of our limited assets, we're going to strategically deploy our vessels in those areas na alam nating pinupuntahan ng ating mga mangingisdang Pilipino. And despite of the bad weather condition, the harassment, the bullying na ginagawa ng China Coast Guard sa ating mga mas maliliit na Coast Guard vessel, it will not prevent us in ensuring the safety and security of our Filipino fishermen. Mula rito sa West Philippine Sea at para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras.